Magandang umaga mga igan, pasintabi sa mga nag-aalmusal. Isang ulo at iba pang chinap-chap na bahagi ng katawan ng tao ang natagpuang nakasilid sa plastic bag na inaanod sa ilog sa Baseco Compound sa Maynila. Bukod dito may kamay pang nakitang hiwalay na lumulutang din. Narito unang balita ni Mav Gonzalez. Sa halip na kalakal, ulo ng tao ang tumambad sa mga batang namamasura sa Baseco Compound sa Maynila kahapon ng hapon. Nakita raw nila ang isang garbage bag na inaanod sa ilog. May mga nanibak po kasi na bata, ma'am eh. Sabi nakita po nila may ulo daw po. Yun po, inano po ng Coast Guard, tinabi po. Sabi nakita po na ulo talaga yung laman. Parang inaagnas na po eh. Matagal na. Sa tulong ng Coast Guard, nakuha ng mga pulis ang garbage bag na sinasabing may ulo. Nang buksan ng plastic, nakabalot sa kumot ang ulo ng tao na mayroon din palang mga lamang loob, chop-chop na binte at iba pang bahagi ng katawan. Hindi pa matukoy kung sino ang biktima at kung lalaki o babae ito. Sa mga tao nandito, walang nakakakuha dun sa... Wala eh. Kasi ang assessment ko dyan, naanod lang mula sa malayo kasi ang lakas ng agos. Kagabi naman, isang kamay ang nakuhang lumulutang din sa ilog sa parehong barangay. Patuloy na inaalam kung sa iisang tao lang ito. Nananawagan ang pulisya sa publiko na kung tingin nila ay kaanak nila ang biktima, pumunta lamang sa MPD Homicide Division para makilala ito. Ito ang unang balita sa Maynila. Mav Gonzalez reporting. Sa pagliligtas sa kanyang kasama, namatay po ang isang lalaki sa barangay Bagong Ilog, Pasig City matapos mahulog sa nililinis nilang septic tank o Pozo Negro. Narito ang unang balita ni Bam Alegre, exclusive. Pahirapan ng pagkuha sa isang lalaking aksidenteng nahulog sa isang septic tank sa Lakeview Drive, barangay Bagong Ilog, Pasig, kagabi. Naging maingat ang Pasig Rescue sa pagkuha sa labi ni Richard Cabarlos mula sa makitid, malalim at mabahong Pozo Negro. Nag-struggle ako ng konti ron sa pagkuha sa kanya kasi sa sobrang dulas niya, iniiwasan ko na mabitawan siya ulit kasi baka mahirapan ako hanapin ulit eh. So kaya hindi ko na siya binatawan dun sa damit niya. Pasado alas 8 kagabi, naglilinis ang septic tank si Cabarlos at kasamahan niyang si Marvin Emadin. Kwento ni Emadin, pareho silang lumusong na suot lang ang underwear at walang safety gear. Dumaing daw siyang nahihilo na, kaya sinubukan siyang iligtas ni Cabarlos. Pero sa kasamaang palad, matapos iligtas ni Cabarlos si Emadin, siya naman ang nahulog sa septic tank at hindi na nakaahon sa lampas leeg na burak. Emosyonal si Emadin dahil muntik na siyang mamatay kung hindi dahil sa sakripisyo ni Cabarlos. Papasalamat nga po ako sa kanya kasi hindi dahil sa kanya ako po yung namatay. May anak rin po ako. Yeah. Ang sakit para sa akin na Balak mo ba ipagpatuloy itong trabaho ito? wala po akong ibang trabaho maisip eh. Ayon sa investigador, tinitingnan nila ang anggulo ng pagpapabaya ng kumpanyang Uniplus Plumbing dahil walang safety equipment ang mga empleyado nila. Walang dumating na kinatawan mula sa kumpanya hanggang kunin ng punerarya ang labi ni Cabarlos pasado hating gabi. Ito ang unang balita sa Pasig City. Bam Alegre, reporting. Hindi bababa sa 50 bahay ang nasunog sa Barangay Poblasyon, Binyan City, Laguna. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog ng pumutok umanong solar panel na nasa bubong ng isang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga katabing bahay nito. Umabot sa ikalimang alarmang sunog pero tuluyan naman itong naapula matapos ang halos 2 oras. 4 ang sugatan. Pansamantala munang nanunuluyan ang mga apektadong residente sa covered court ng barangay. Nanawagan naman ang Philippine National Police sa kumpanyang Grab Philippines na maging maingat sa tinatanggap na padala sa kanilang delivery service na Grab Express. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, dapat na busisiin ang mga padala at nagpapadala. Dapat daw sinisiguro rin ng Grab ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at kliyente. Isa sa mga nasawi sa insidente sa Quiapo, Maynila nitong Sabado, ang express partner ng Grab na nagati ng sumabog na pakete. Nauna nang sinabi ng kumpanyang Grab Philippines na kinalulungkot nilang nangyari na handa silang magipagtulungan sa investigasyon. Umambalang sa riles ng LRT2 sa Anonas ang isang bumagsak na puno ng akasya kahapon. Bukod sa naantalang operasyon ng tren, kinailangan ding isara ang isang bahagi ng kalsada sa lugar.
Kumustahin natin ang sitwasyon doon ngayon sa unang balita live ni Von Aquino. Von. Yes, Rhea, good news nga sa ating mga kapusong sumasakay sa LRT, no? Partikular dito sa Anono Station. Dahil balik normal na po ang biyahe ng LRT 2 ngayong araw matapos nga mantala kahapon yung mga biyahe dito dahil sa bumagsak na puno ng akasya dito sa Anono sa Quezon City. At kaninang umaga lang ay nadaanan natin itong bumagsak na puno ng akasya na nasa gilid na lamang pero putol na ito. Pero hindi naman na ito nakakabala sa daloy ng mga sasakyan sa westbound lane ng Aurora Boulevard. Matatanda ang tumumba ang puno sa truck ng LRT 2 mag-alas 4 kahapon kaya naman naapektuhan ang biyahe ng LRT. Kinailangan ding isara ang westbound lane ng Anonas para bigyan daan ng clearing operation kahapon. Pero pasado las 7 kagabi nang tuluyang buksan ang kalsada sa mga motorista. Kaya dahil naisaayos na nga yung truck ng LRT ay tuloy-tuloy na yung biyahe dito sa Anonas Station. At sa ngayon ay hindi pa naman gano'n na karami yung mga pasaherong pumapasok dito, particular sa South Entrance itong Anonas Station. Pero tiniyak sa atin nung LRT na tuloy-tuloy na yung biyahe ngayong araw. Tingnan naman natin yung daloy ng trapiko dito sa Aurora Boulevard. Sa ngayon, itong daloy ng trapiko, particular sa baba nitong LRT station ay maayos at maluwag pa naman sa mga oras na ito. Rhea? Maraming salamat, Von Aquino. And ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may umiiral na muling Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At apektado nito ngayon ang katimugang Mindanao ayon sa Pag-asa. Ang ITCZ, mga kapuso, ay resulta po ng pagsasanib ng dalawang hangin mula sa magkaibang direksyon, yung northeasterly at southeasterly at matatagpuan dito yung malawak na kaulapan. Sa ITCZ rin karamihan nagsisimula, mga kapuso, yung pamumuo ng bagyo, low pressure area, at sinasabi na udyat na ito ng papalapit na tagulan, dulot naman ang hanging habagat, yung pag-iral ng ITCZ. Sa rainfall forecast ng Metro Weather ngayong Miyerkules, mga kapuso, may mga pagulan, lalong-lalo na sa Mindanao, pagdating ng hapon, dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ARMM at Socsagen, lalong-lalo na dito sa may eastern section. Sa Visayas, sa hapon may ulan sa may western at central part, pero sa umaga may mahinang ulan ka dyan sa may Samar, Leyte provinces. At sa Luzon, maghapon may tsansa ng ulan sa Mindanao at sa hapon may posibilidad ng thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon. At dito sa Metro Manila, mananatiling maalisangan, mga kapuso, sa 39 degrees Celsius na init factor at may tsansa ng ulan pagdating sa hapon. Kaya I am ready po tayo sa maalisangang panahon sa tanghali at posibilidad ng pagulan sa hapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Isang naagna sa bangkay ng isang lalaki ang nakita sa bangin sa Itogon, Benguet. Sa Gipos, Zamboanga del Sur naman, isang barangay kagawad ang pinagbabaril at pinagtataga ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Narito ang unang balita sa probinsya. Naglalakad na pauwi ang isang barangay kagawad sa Gipo, Zamboanga del Sur nang paslangin ang dalawang di pa nakikilalang salarin. Base sa police report, kakagaling lang ng biktimang si Conrado Davis sa kanyang bukid nang harangin ng mga salarin at pagbabarilin. Di pa raw nakontento ang mga suspect at pinagtataga pa ang biktima. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa politika o away sa lupa ang motibo sa krimen. Patay matapos makuryente ang isang mangingisda sa Kasiguran, Aurora. Ayon sa mga pulis, mangingisda sana sa sapa ang biktimang si Christian Lomboy gamit ang kuryente nang magloko ang kanyang gamit at siya mismo ang makuryente. Hindi kumbinsido rito ang pamilya ng biktima at pinaiimbestigahan nila kung may nangyaring foul play. Naaagnas na nang matagpuan sa isang bangin ang bangkay ng isang di pa nakikilalang lalaki sa Itogon, Benguet. Nadiskubre ang bangkay nang magreklamo ang ilang residente dahil sa masangsang na amoy. Tinatayang nasa 5'2" ang taas ng biktima. Walang kahit anong ID o dokumento na nakuha sa bangkay para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. May mga basag ang bungo ng biktima. Inimbestigahan pa kung dahil ba ito sa pagkakahulog ng biktima sa bangin na nasa 100 talampakan ang lalim. Para sa unang balita, Bam Alegre, reporting. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang kasong graft o katiwalian laban kay dating Palawan Governor Joel Reyes.
Nagugat ang kaso ni Reyes sa umano'y maanumalyang pagbili ng mahigit 23 milyong pisong halaga ng fertilizer noong 2004. Base sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, ang pagbasura sa kaso ay dahil sa inordinate delay o mabagal na pag-usad ng investigasyon dito. Sa kabila ng pagbasura ng kaso ni Reyes sa Sandigan Bayan, posible naman daw na habulin ng dating gobernador sa kasong sibil. Nananawagan ang grupo ng solo parents na itigil na ang pambaba sa social media kay Senador Tito Soto. Ayon sa Federation of Solo Parents, panahon na para mag-move on mula sa biro ng senador kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Humingi na rin daw ng paumanin si Soto, tinanggap na rin ito ng kalihim. Matapos ang kanilang pulong kahapon, sinabi ng grupo na katuwang nila ang senador sa pagsusulong na maamyandahan ng Solo Parents Law. Kabilang sa nais sila ay pagbibigay ng diskwento sa presyo ng ilang bilihin, gaya ng gamot pambata, tuition at gastos sa pagpapaospital. It's a blessing in disguise that it's blown out of proportion because now there is more attention to it. And we can rally Congress, we can rally the Senate into seriously looking at the amendments that they are proposing. There's only one person working for the family. So medyo hirap yan. Kung binibigyan natin ng discount ng mga senior citizens, we will have to consider the possibility of giving discounts for certain commodities. Samantala, lusot na sa ikalawang pagdinig sa Senado ang panukalang batas na magpapalawig ng validity ng passport. Mula sa kasalukuyang 5 taon, gustong gawing 10 taon ang validity nito. Pero para sa mga 18 taong gulang pababa, mananatiling 5 taon ang validity ng kanilang passport. Nitong Pebrero, naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang kaparehong panukalang batas. With his busy schedule, sinisiguro ng isa sa men-to-be leading man na si Ken Chan that he has everything he needs inside his second home, ang kanyang kotse. Let's watch this. Good morning mga kapuso. Nandito po tayo ngayon sa set ng Men2Be at habang naghihintay tayo magsimula yung taping namin, nandito ako ngayon sa car ko at itutur ko kayo sa second home ko. Dito ako kumakain lagi. Makikita nyo dito, merong mga books. Tapos ito naman, bigay sa akin ng mga fans ko to. Kasi ito daw yung baby na Yuan Lee. Ito naman yung script ko. Tapos dala ko din dito in case of emergency. Kapag may bigla ang show, meron ako ditong mga kanta ko, mga -1. Ito. Dito ako maraming gamit. Nandito yung mga bags ko. Ito, para ready ako, ito yung bag ko pang taping. Siyempre, hindi na ako nakakauwi sa bahay namin. Dala ko na rin yung bag ko na pang gym. Kaya meron ako ditong dalang bathrobe. So, dito na ako naliligo sa location. Dito naman yung food ko. At ito, isa sa mga mahalaga sa akin. Dahil mahilig ako sa kape, etong coffee maker na to, bigay sa akin ng isa sa mga mahalagang tao sa buhay ko, si Barbie Forteza. Sabi sa akin ni Barbie, kasi siya mahilig siya sa tubig, ako hindi mahilig sa tubig. So, kailangan ko magbaon ng ganito kalaking water na lalagyanan. Nandito rin yung mga damit ko. Ito, isa sa mga mahalaga sa akin dito. Etong electric fan na to. May radyo pa! So, hindi ako nabobore. Meron pang ilaw. Nandito rin yung lalagyan ko ng sapatos. Ito naman yung higaan ko sa taping. Dito, nandito yung nagpagawa yung mama ko ng parang kutsyon. Tapos, may mga unan. Meron akong kumot. Meron akong mga nakareding DVDs na nandito. Ayan, dyan ako nanonood ng mga favorite movies ko. At kapag minsan sa location walang TV, dito ako pinapanood yung Men2Be. Minsan, pag wala na akong makausap, ito yung magic ball. Ito yung nagbibigay liwanag sa akin. Wala lang. Minsan, for fun lang. Thank you, unang hirit sa pagbisita. At happy morning, mga kapuso. Tuloy natin ang summer fun sa ilang lugar sa Eastern Samar na sulit po na pasyalan. Alamin din natin ang enjoyable summer activity ng mga chikiting dyan sa Albay. Summer break means fun in the water para sa maraming chikiting.
Pero sa Ligao City, Albay, pagtatanim ng gulay ang patok na summer activity sa mga bata. Enjoy sila sa pag-aayos ng kanilang mga tanim hanggang sa pagdidilig. Meron ding lecture para mas maintindihan ng mga bata ang kahalagahan sa kalusugan ng masustansyang pagkain. Sa Sarat, Ilocos Norte, isang summer pasyala ng mga turista ang ancestral house ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa bahay na ito ipinanganak ang dating Pangulo. Taong 2013 nang buksan ito sa publiko bilang museum. Ilan sa mga gamit na makikita rito ay mga damit at laruan ni Marcos gaya ng trumpo, pollen at sungka. Paboritong ka-selfie naman ng mga bisita ang estatwa ng Batang Marcos na nagbabasa. Sa Eastern Samar naman, dinarayo ang bayan ng San Julian dahil sa Liliputan Beach at Manlolobog Falls. Sulit ang 5 pisong entrance fee dahil kapalit ay unlimited swimming. Libreng pasyalan at paliguan naman ang Manlolobog Falls dahil walang mga cottage na pwedeng rentahan. Ang mga batuhan sa paligid ng talon ang pahingahan ng mga turista. Simpleng pasyalan pero suwak pa rin para ma-enjoy ang natural na ganda ng lugar. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. Balik tayo sa mga balita. Nahuli sa akto ng isang lalaki ang kanyang live-in partner habang nakikipagtalik sa ibang lalaki sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Kalaboso ang lalaki matapos mapatay sa saksak ang dalawa. Narito ang unang balita ni Von Aquino. Kusang sumuko ang suspect na ito matapos umaming napatay niya sa saksak ang kanyang live-in partner at kasama nitong lalaki sa MRB Phase 3, Barangay Commonwealth, Quezon City, alas 12 ng hating gabi. Ayon sa saksi, mag-alas 12 ng hating gabi na makita niya ang suspect na si Bernardo Tolitol na kumakatok sa kanilang bahay. Nakita ko yan nung dumating yung tunay na asawa. Kumakatok ng malakas sa pinto, patay ang ilaw. Nung bumalik kami ng kasama ko, bukas na yung pinto, pumasok na yung lalaki. So, alam ko na asawa niya yun, kaya di na namin siya pinansin. Kwento naman ni Tolitol na galing pa umano ng probinsya. Hindi sumasagot sa mga tawag na sa telepono ang kinakasamang si Marilu Bulat-Ag. Pagdating daw niya sa bahay, nasilip daw niya sa bintana na nagtatalik si Bulat-Ag at ang kasama nitong lalaki na kinilalang si Johnny Gulas. Nagbihis muna raw ang dalawa bago buksan ni Bulat-Ag ang pinto. Nang pagbuksan siya ng pinto, dito na umano niya napatay ang dalawa. Pagbukas, sinuntok ako dito. At saka sinaksak ako ng gunting itong sugat ko. Ito. Kala ko kunti, sinaksak ko silang dalawa, ganyan. Itinurn over na ng barangay sa police station ng suspect. Itong unang balita sa Quezon City, Von Aquino reporting. Siyam na drug suspect ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Quezon City at Maynila. Narito ang unang balita ni Mav Gonzalez. Napaiyak na lang ang babaeng ito matapos makorner ng mga pulis habang umiiskor ng shabu sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. Target ng buy-bust operation si John Xavier Reyes alias John John, pero inaresto rin ng 3 niyang parokyano. Sa barangay nila, ito yung isa sa malakas magbenta ng illegal na droga. Itong alias John John. Yung 3 during the transaction, nung bilihan ng shabu natin, kasama yung pusher buyer at confidential informant. Dinatna na lang kausap ng ng suspect natin, yung 3. With that, customer din siya nung target natin. Kasabay bumili ng ating ng pusher buyer natin. Narecover kay alias John John ang 50 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 50,000 piso, mga cellphone, pera at drug paraphernalia. Nasa drug watchlist siya ng pulisya at dati na rin daw sumuko sa Oplan Tokhang. Kailan ito na nagbebenta ng droga? Bago lang. Tawid gutom lang. Parang nadamay na lang po. Nahawa lang ako sa mga anak ko, maliliit pa. Sa isang apartel sa 12th Avenue sa Cubao naman, nagkasanang buy-bust operation ang QCPD pasado hating gabi. Unang sinugod ng mga operatiba ang Room 38 kung saan naaresto ang target na si Amara Kim Manansala at ang mga inabutang katransaksyon umano nito na sina Ronald Ariel Abelia at Andy Dagala. Sa Room 59 naman, naaresto sina Joe Harry Honorio at kasama nitong Robert Celestial. Nakuha mula sa mga suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu, mga cellphone, buy-bust money at mga pera. Nag-check-in lang po kasi pag ganun kasi pit-pit ang baser, kailangan lang para may mag-asikaso po ng bus. Kasi sa puyat.
Kanino ka kumukuha, sir? Sa kanya o siya kumukuha to, sir? Hindi po may kinukuha lang pa kami. Panggamit lang po ang kinukuha namin, sir. Ano, runner ka o opposite ka? Inutosan lang po. Ha? Inutosan lang po. Ano, runner Natambay lang po kami. Ayon kay Superintendent Louis Benji Tremor, hepe ng QCPD Station 7, posibleng kaya sa apartel ginagawa ang transaksyon ng mga tulak para makaiwas sa mga operatiba na sumusunod sa kanila. Nung makita nila o may talagang nagkakuhan sila na mayroong ginagawang illegal activities dito sa apartel, ang ating kapulisan naman ay gumawa ng paraan kung paano nila ma-operate ito at sila ay ang ating mga operatiba nag-check-in din sa isang room. Kakasuhan ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nahuling sospek. Ito ang unang balita sa Maynila at Quezon City. Mav Gonzalez reporting. Magandang umaga mga igan, lumabas sa kalsada at personal na nakipagdialogo kahapon si Pangulong Duterte sa grupo ng mga magsasaka na may isang linggo nang nagkikilos protesta sa Benjola, Maynila. Nangako ang Pangulo na hindi sila pababayaan ng gobyerno. Narito ang unang balita. Hapon na magsidatingan kahapon ng mga membro ng Presidential Security Group sa Benjola Bridge sa Maynila. Ang kanilang pakay, ang mga magsasaka ng Madaong Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated o MARBAI na galing pang Tagum, Davao del Norte. Labor Day pa o unang araw ng Mayo naroon ng mga magsasaka. Bawat isa sa kanila, kinapkapan ng Presidential Security. Nagkalat din ng mga bomb-sniffing dogs at pinag-aamoy ang gamit ng mga rallyista. Nang matiyak ng ligtas ang lugar, dumating si Pangulong Duterte. Kasama si Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, nakipagdialogo ang Pangulo at kinamusta ang mga magsasaka. Hiling ng mga rallyista, maibigay na ang lupang kinamkam umano ng isang kumpanya. Pangako naman ng Pangulo, kung makumpleto yung requirements ng batas, ako na mismo ang nagsasabi kay Secretary Mariano, go ahead. Ayaw na pagdugay-dugay. Go ahead. Para matapos ang problema dyan. Gulo, pati patayan. Bagay na ikinatuwa naman ng mga rallyista. Dati sa amin yun, i-take over na namin yung 145 hectares. Kami po ang sa San Isidro Farm, Tagum, Davao del Norte. So anong pakiramdam nyo na si President? Masaya ako, kaya nga ngayon hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang saya talaga. Masaya kami dahil ang mga problema namin siguro malutas na. Dahil nag-promise naman ang presidente. Sa harap naman ng mga magsasaka, may pasaring ang Pangulo sa hudikatura. I would like to ask the courts and the judiciary, stop this business of issuing TRO. Because there will be sometime na pati ako hindi man na maniwala. Hindi na ninyo rin ako mapigilan. Yung maglaro-laroin ninyo, nanalo na ang gobyerno ng ilang taon, tapos pupunta ng ng mga ibang remedy. Matapos ang dialogo, inalok pa ni Pangulong Duterte ng hapunan sa Manila Hotel ang mga magsasaka. At bago umalis, nagawa pa ni Pangulong Duterte na dumaan sa kanyang alma mater na San Beda College. Nagawa pa niya makipagkamayan at makipag-selfie sa kanyang mga schoolmate. Para sa unang balita, Bam Alegre, reporting. Hati naman po ang reaksyon ng taong bayan matapos italaga si Mocha Uzon bilang bagong Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office. Sa Twitter, umapaw ang komento ng mga netizen na hindi makapaniwala sa bagong posisyon ng kilalang blogger at taga-suporta ni Pangulong Duterte. Sa tweet ni Lea Navarro na kilalang kritiko ni Pangulong Duterte, si Mocha raw ang bersyon ng change scamming ng Administrasyong Duterte. Dahil ASEC na raw ang itinuring na fake news queen. Kabilang din sa mga nagpahayag ng pagtuligsa sa appointment ni Uzon ay si Binibining Pilipinas International 2017 Mariel De Leon, anak ni na Christopher De Leon at Sandy Andulong. Pero kasabay ng kanyang komento ay siya namang pagbash sa kanya ng ilang netizen. Nakatanggap pa nga raw siya ng mga mensahe na hindi siya dapat magsalita dahil tila makakaapekto raw ito sa kanyang pagsali sa mga pageant. Pero ayon kay De Leon, mas pipiliin niya ang bansa bago ang corona. Habang ang mga netizen na taga-suporta naman ni Pangulo, nagpahayag ng suporta sa hakbang na ito. Si Uzon ay pasok sa salary grade 29 at may buwan ng sweldo na mahigit 100 at 6,000 piso kada buwan. Bago nito, una muna siyang itinalaga bilang board member ng MTRCB.
Pero dahil sa bago niyang appointment, mawawala na sa MTRCB si Uzon. Aabot sa 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Bacolod City. Nasamsam ang droga sa bahay ng target na si Reynante Villanueva. Nakatakas si Villanueva pero naaresto ang kanyang asawa at isa pa nilang kasama sa bahay. Nakuha rin sa kanilang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Patuloy naman tinutugis ang nakatakas na suspect. Dead on the spot, ang isang buntis sa General Santos City. Matapos masalpok na SUV ang sinasakyan niyang motorsiklo. Umandusay sa kalsada ang babae at nawala naman ng malay ang kasama niyang lalaki. Nakaladkad at pumailalim pa ang motor sa SUV. Agad dinala sa ospital ang dalawa pero hindi na nailigtas ang babae. Sumuko naman ang driver ng SUV. Nangyari insidente habang umuulan ng malakas sa lugar. Samantala ngayong pong araw nakatakda ang pagbasa ng sakdal kay dating Vice President Jejomar Binay. Kaugnay po yan ang kasong katiwalian na nag-ugat sa umano'y maanumalyang pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. Ibinasura ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ng apela ni Binay na wag munang magkaroon ng arraignment hanggat hindi dinidinig ang kanyang hiling na mapayagang makabiyahe sa labas ng bansa. Sagot naman ng Korte, kailangan may conditional arraignment si Binay para matiyak na malilitis pa rin siya kahit nasa abroad. Patuloy pa rin pong kinukuha ng GMA News ang panig ni Binay. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hinigpitan ang seguridad ngayon sa Ninoy Aquino International Airport matapos sa magkakasunod na pagpapasabog sa Quiapo, Maynila kamakailan. Ayon kay Airport Police Department General Romy Labador, naka-alert status na ngayon ang mga karagdagang tauhan na nakatalaga sa loob at labas ng lahat ng terminal ng NAIA. Nagpatupad anya sila ng random rigid inspection sa mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa NAIA. Umapela rin si Labador sa publiko na sumunod na lamang at makipagtulungan sa inspeksyon dahil pa rin naman ito sa kanilang kaligtasan. Gayunman, iginiit ni Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal na hindi nila intensyong takutin ang mga pasahero sa paghihigpit nila ng seguridad. Narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi para sa Ultra Lotto 658 Draw. Ang winning number combination ay 18, 15, 58, 30, 7 at 5. Para naman sa Super Lotto 649 Draw, ang winning number combination ay 8, 3, 27, 17, 45 at 20. At para naman sa 642 Lotto Draw, ang winning number combination ay 2, 20, 1, 38, 37, 39. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng Ultra Lotto 658, Super Lotto 649 at 642 Lotto Draw. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta. He was not able to hurdle the commission on appointments, but such is really bright. But in every cabinet meeting, I would be wondering what he's saying. And second is the diction is perfect, the voice is good, but the drawl is not even American. It's not Texan. It's a little bit of an Ilocano ang pagsalita. No offense intended, Mr. President Gordon, but you know, I come from a province and we seldom hear that kind of talk. And unless there's a visiting American Navy or American tourist, we get to talk to them. And we are not quite adept in making out, especially if your hearing is not good, like me. I was whispering to the city health secretary, can you make out of what the guy is talking? And I said, he's talking about Red Cross. Oh, I know.
you talk with the fast, you talk fast and the drawl is distinctly Ilocano. Parang, well, I have a prepared speech. It's about 2 pages. And if we want to go home early, I can accommodate you to take about less than a minute. But I would like to share with you a very profound experience in my life. You know, we local government officials, I, like Lito here of Zamboanga, I've been mayor for the last 23 years of Davao before becoming a president. And we are not new to disasters, man-made or natural. And we deal with it almost every other day. There is a fire, you have to get up from bed, go to the fire scene, then start mobilizing your men, and you stay there until you are satisfied that everything is in place. That is how we live as local officials. We stare eyeball to eyeball with the human tragedy. But nothing can beat the November 8, President Gordon corrected me. I thought it was November 5, and it was November 8, 2013. Well, I was really appalled that despite the fact that the warning came to us early and that it would be the most powerful typhoon so far in this century. But it's not in a nonchalant attitude, but many of our countrymen took it lightly. And when it hit Leyte and Samar, we were all ignorant of what was really happening. The towers were down and there was no communication at all. I was able to get through and got the news from the military. You know, wherever they are, they have this string that they can just uncommunicate. And I think it was the MIG of that place, the guy who was assigned to Davao before, called me and told me, Sir, bagsak ang Tacloban. Sabi ko, gaano ka bagsak? How bad is it? And I thought that naivety was really... And I said, how many died? 300? 200? I said, no, sir, there are thousands around town lying and in decay. So that was the following day. That night, I mobilized 911 of Davao. Well, aside from second to Olongapo, I might be the first Olongapo first. And I have the best 911, the most complete. So I mobilized 10 doctors, 10 nurses, all male. And I told them, bring as many alcohol as you can, because I said, we are not foreigners, aliens to this kind of event. So I flew by Cebu Pacific and took a chopper. And no offense intended to anyone. But when I looked at the Gulf of Leyte, I could not see even one boat there in the water. There was no ship at all. And when I went down, the guy, I think he was a policeman assigned in the aviation, he asked for me. I was carrying a bottle of water, sinabi, Sir, may tubig kayong dala?
and it dawned upon me that there was really a crisis. I could not see any ship of any size doing any kind of work at all, or just even paddling around. And even in the airport, there were still bodies and bodies after bodies, and I could not get a ride. So I had to walk to the regional office of the PNP. And even on the gate, there were about, I could almost surmise that there were highway patrol policemen because of their long boots. So when you ride a motor, you have to protect your leg. And that's why these policemen riding, they call them the haggards, they have these long boots. And there were 3 of them just thrown in the gate. And I went inside and met the officials of the government. I do not want to say something bad. It's no longer time to do it. Anyway, we have the ship. It has been all compensated. The agony and suffering is a refreshing sight that there's a boat there ready to go to where the Filipino is suffering. Pero yung nakita ko, I cried twice. So I was walking along towards the PNP headquarters. I could see one family lying together. Tapos dalawa, isa, dalawa. Then male, female. But I chanced upon this almost 5 months, baby. She was alone beside a dead dog. And so I accused myself from the party and I said, I'd like to pee. Actually, I was looking for inside the wreckage and I cried. I could not bear the sight. So. And what is really worth it is that I do not mean any day 2. Kasi umalis na kaagad ako. I flew out in the afternoon. I went home in the evening. It was the airport that I cried publicly. But the following day, I was following up because I prepared 2 teams. I knew, or I know now, I knew then that they could only stand 2 days. That's what our experience in Davao and in the crisis, in Mindanao, and during the airplane crash when you are there. This tension, everything, the soldiers could only stand, and the doctors for 2 days, and after that they would back down. So I dispatched the other 20 day after, and I told them, the original group to come home. And I was asking them, is there any activity, the gathering of the dead and everything, the decomposing bodies? I said, not yet. And I was really, I looked to the heavens and said, my God, what's anong nangyari? Something went terribly wrong Yolanda. Very, very wrong. And I just want to share it with you because I could not forget it. Still, yung bata na maliit, and they were, the wind must have carried the poor child. And I hope it would not happen again. I went there because I was born in Leyte. I was, I'm in 1945 when the Americans landed. And my father was a soldier. He was with Jago. And he was busy in Cebu City. I do not want to mention the personalities, but they are old politicians. They were prosecuting them for collaboration with the Japanese government. But, and I think it was a correct move along the way. An amnesty was declared and everybody was forgiven. So that's how I really dread crisis and catastrophes like this. We have to give it to
Senator President Gordon. I have to get used to it. I'm sorry, Mr. President. It's only about a few more years, and he's one guy who, every time he goes out of the country, he buys a leather jacket because I ride the motor. I have gone around the Philippines twice, from Abra to on a big bike. And during the days of crisis or the days of living dangerously, I and Gringo, call him the Gringo, and like to call him Gringo now, he was wanted by the government, but he was in Davao with me, and itong isa, si Rod, the guy from the Air Force, we were having a great time touring around the place. We were wearing helmets, but that is how competent the armed forces is. The guy was, we were, I said, having a great time rambling down the streets of Davao, eating durian on the sidewalk. And my God, nobody recognized Senator Honasan. And I said, that is how good our armed forces are, or is. You know, I have to make the salutations and the terms of endearment. This would not have been possible were it not for the human spirit that you possess. And to you guys, I salute you. And I would want to say my personal words, and even to the guy, to do justice to the guy who prepared the speech. Para naman when the tragedy of Yolanda struck our nation more than 3 years ago, emergency responders faced the formidable task of reaching the devastated areas due to insufficient transport facilities and heavily damaged infrastructure. We already learned our lesson. I am therefore happy to join you today as we launch this state-of-art PRC Relief and Recovery ship known as the Amazing Grace. That is the song of those who are facing the firing squad. What else can you display except it with grace? When carrying a capacity of 20 vehicles and 130 passengers and the capability to dock on any port or beach, this ship shall serve as the realization of the PRC's vision of effectively responding to any disaster anywhere in the country. Through this ship, the PRC would be able to complement government forces in providing immediate relief assistance during emergency and crisis situations. This ship shall also serve as a reminder of the will and determination of the PRC to face any obstacle in pursuit of its noble cause. We therefore appreciate the efforts of the Red Cross, the Red Crescent movements in ensuring that PRC would be able to purchase the ship to the funding of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the British, German, and Japanese Red Cross. With the generous assistance of its international partners, PRC has indeed played an indispensable role in the coordination and mobilization of relief operations whenever we face the country's situation. With the launching of the ship, we join the PRC in embracing the culture of volunteerism and selflessness. May this inspire us to come together and reach out to anyone who may need aid and comfort. I also call upon PRC to take a more active role in the efforts to maintain peace and order in our communities.
be vigilant not only in assisting our people from natural and man-made calamities, but also in initiating programs that would complement our fight against illegal drugs, crime, and corruption. May this ship serve as a concrete reminder to all of us that above all, we must prioritize the safety, the well-being, and the welfare of our people. Salamat po.